Sa panahon po natin ngayon, sa mga movies, saka po mga TV series, di po ba usang-usa na yung mga sequel saka mga prequel. Yung sequel po, ito po yung mga movies or series na idinudugtong po pagkatapos ng movie. Yun naman pong prequel, ito po yung parang kwento na pag-atras o yung history behind ng movie. Di po ba pag mga movies natin ay kumikita, nagkakaroon po siya ng mga part 2, part 3, mga part 4, kung hanggang saan po kayang i-stretch po yung storya. At pag po hindi na po kayang i-stretch, parang natapos na, ang ginagawa po, binabalikan yung history. Gumagawan po ng prequel. At yan po yung makikita po natin sa ating ebanghelyo. Para pong yung prequel ng dalawa po sa mga apostol ng ating Panginoong Jesus. Panginoong Jesus, yung magkapatid po, si Andrew saka si Simon Peter. Prequel po kasi yung pong ebanghelyong ito ay tungkol po kung paano nila ba nakilala ang ating Panginoon. Yun po yung kwento dito sa ating ebanghelyo. Paano nga ba nila nakilala ang ating Panginoon? Si Andrew po pala ay bago maging apostol po ni Jesus, siya po pala ay disipulo ni Saint John the Baptist. Doon po pala siya unang sumunod kay John the Baptist. At sabi nga po dito sa ating ebanghelyo, nang makita po ni John the Baptist si Jesus, sinabi po niya, "Behold the Lamb of God." At simula po noon, itong si Andrew, saka po yung isang kasama niya ay sumunod kay Jesus Christ noong araw na iyon. At doon nga po nagsimula yung kanilang pagkakakilala sa ating Panginoon. At pagdating naman po nung kinahaponan, ang una pong hinanap po ni ni Andrew ay ang kanyang kapatid na si Saint Peter. At si Andrew po ang nagdala kay Saint Peter kay Jesus. So yun po pala yung storya noong dalawang magkapatid. Yung magkapatid, bago po nila makilala ang ating Panginoon. At sa kwento naman po ng ating mga apostoles, sama na po natin yung 12, kung itutuloy-tuloy po natin yung kwento ng 12, yung kanilang sequel, ang totoo po niya, hindi po ba? Bawat isa sa atin dito ay kasama sa kwento. Hindi po ba? Bawat isa sa atin ay kasama sa kwento. Dahil nga po nung makilala nila ating Panginoon, sila po ang nagpakilala ng ating Panginoon sa mundo. Hanggang sa dumating sa ating Panginoon, bawat isa po sa atin dito ay naging bahagi ng kwento ng mga apostoles. Ibig sabihin po, tayo po, kung meron tayong prequel, babalikan natin. Paano nga ba natin nakilala ating Panginoon? Pwede po natin i-trace yan paatras, hindi po ba? At pag inatras natin na inatras yan, babalik po tayo dun sa 12 apostoles. Kaya po talagang bahagi tayo ng kwento ng ating Panginoon, ang pagiging kakilala ng ating Panginoon. Pero ang mas mahalagang tanong po, sa ating pong kwento na sa ating pagkakilala sa ating Panginoon, magkakaroon po ba tayo ng sequel sa ating kwento? Magkakaroon po ba tayo ng sequel sa ating kwento? Ibig sabihin po, meron na po ba tayong naipakilala sa ating Panginoon? Kasi naandito po tayo ngayon dahil tayo po ay makakakilala, di po ba? Tayo ay kabahagi na ng ating Panginoon. Pero ang tanong po niyan ay naibahagi na ba natin ang ating Panginoon sa ating kapwa o hindi kaya sa ating mga mahal sa buhay? Mas lalo na po ngayon, sa panahon po ngayon, parang medyo mas umuunti na po yung nagsisimba. Kaya po talaga napakahalaga po na pagtutuloy ng ating kwento. Kung ano po yung ginawa ng mga apostoles, talaga pong sila po ay nagsikap, talaga nagpunta po sila sa mga lugar-lugar upang ipakilala ang Panginoon sa mundo. Sana naman po yung kwentong sinimulan nila na dumating po sa atin, sa bawat isa sa atin, ay huwag tumigil sa atin. Hindi po ba? Sayang naman. Napakaganda ng kwento ng ating Panginoon mula sa ating Panginoon, 12 apostoles, hanggang sa dumating sa bawat isa sa atin. Tapos pagdating sa atin, parang natigil na yung kwento. Hindi po ba? Parang hindi maganda. Natigil na yung kwento. Ibig sabihin, parang hindi na natin binahagi ang ating Panginoon sa ating kapwa. Kaya sana po sa banal na misang ito po yung ating pagnilayan, yung pong ating sequel, yung ating kwento, yung kwento natin kasama ang ating Panginoon na wag po sanang matigil sa atin. Bagkus po dito sa banal na misa, pag-isipan po natin, mas lalo na kung meron po tayong mahal sa buhay, o mga kaibigan, o mga kapamilya na sa tingin natin ay nalalayo na sa ating Panginoon. Sana po ituloy natin ang kwento ng bawat isa sa atin. Ibig sabihin po, ibahagi natin ang Panginoon, mas lalo na po dun sa mga nangangailangan, sa mga taong nalalayo na sa Kanya.
Kasi nga po, hindi po maganda kasi kung talagang yung kwento ay matigil sa atin, hindi po ba? Ang mas maganda po ay maibahagi po natin. Mas lalo na po at punong-puno tayo dito ngayon sa simbahan. Sana naman po yung mga biyayang tinatanggap natin ay hindi po manatili sa atin. Kaya po sa ating banal na misa, ito po ang hamon sa bawat isa sa atin, na sana po yung biyayang tinatanggap natin sa ating Panginoon, yung ating ugnayan sa ating Panginoon, yung ating pananampalataya sa ating Panginoon ay maibahagi po natin sa ating mga mahal sa buhay o kaya doon sa ating mga kakilala, mas lalo na po doon sa mga nangangailangan sa ating Panginoon.